Good morning po. So start po tayo. Withholding taxes po ang ating didiscuss ngayon. So sa atin po kasi, under creditable withholding tax, si payor ay required na mag-withhold kay payee ng tax. So ang amount po ng tax na yon approximately equal dun sa tax na supposed to be babayaran ni payee kapag po natanggap na niya yung payment. So ilan po sa wini-withholdan natin is compensation, yung pong salaries natin, and then yung income na nare-receive ni professionals, consultants. Ano po? So, i-discuss po natin, ang una po is withholding tax on compensation para po sa mga empleyado. So, para po makapag-withhold si payor ng withholding tax on compensation, syempre po dapat meron tayong employer-employee relationship. So, example po natin. For the purpose of our example, let's assume some values. Si employee po nakaka-receive po siya ng basic salaries na 15,000. Si employee ay single, wala po siyang anak, wala siyang mga dependents. And then, naka-earn po siya ng overtime pay for the month, 2,500. And then, late or under time deduction na 500. May binabayaran din po siyang contributions, GSIS, PhilHealth and Pag-ibig, 500, 250, and 100 pesos. So, first step po natin para malaman natin kung magkano ang withholding tax on compensation, kailangan po nating malaman kung magkano ang kanyang taxable income. So, para malaman natin si taxable income, so total po natin si basic salary at saka yung kanyang overtime pay. So, ang total po is 17,500. Sa 17,500, ilaless po natin yung mga deductions. Yung undertime, GSIS, PhilHealth, and Pag-ibig contributions. Kaya po nag-arrive tayo ng 16,150. Yun po yung ating taxable income per month. Kapag po nalaman na natin yung taxable income per month, so kukuha po tayo ng copy ng withholding tax table. So ito pong withholding tax table, nasa website po natin, o meron din mong copy sa accounting. Diyan po nakalagay kung paano po ang pagko-compute ng monthly withholding tax. So si employee, sa example po natin kanina, meron po siyang 16,150 na taxable income. And then single po siya. So nakaka-receive po siya ng monthly. So monthly ang kanyang salary, single po siya, so monthly A2. So yan na po yun. Nakaka-receive po siya ng taxable income na 16,150. So nasa bracket po siya nito, yung first 15,833, naka-fix po yun 1,875. In excess po ng 15,833 times 25%. So, dun po sa ating example, yung excess po ng 15,833, 317, yung po ang multiply natin sa 25%, 79.25, i-add po natin 1,875 for the month. Kapag po meron tayong taxable income na 16,150, ang ating tax due po, withholding tax due is 1,954. So, ito pong amount na ito ang i-withhold ni employer. Ano po? Meron po ako ditong inilagay na web address. Sa atin po kasing website, meron din po tayong pwedeng gamiting calculator para po sa pagko-compute ng withholding tax on compensation. Kaya lang hindi siya pwedeng i-download, hindi siya pwedeng magamit kapag wala siyang internet. Kailangan pa rin nating nakakonect sa internet para magamit yung calculator. Ano po? Pero kung ano naman po, kung wala tayong internet, pero meron tayong withholding tax table, makakompute pa rin po natin si withholding tax on compensation. Form 2316. So ito po yung ibinibigay ni employer. Ito po yung proof ni employee na nakapag-withhold si employer sa kanya. Ito po yung ipine-present natin kapag po tayo ay naglo-loan o kung kinakailangan po ng copy ng income tax return. Ibinibigay po ang Form 2316 on or before January 31 of the succeeding calendar year, or kung halimbawa na terminate po si employee before po ang December 31, ibibigay po ni employer yon
on the last payment of compensation. So kapag po hindi nabigyan ni employer si employee ng Form 2316 at nag-complain si employee na wala siyang na-receive na Form 2316 na confirm ni BIR, si employer po ay masasubject po sa mandatory audit ni BIR. Ano po? I-audit po ni BIR kung halimbawa po meron po tayo dito employee, sabi po ni employee si UPOU ay hindi nagbibigay sa kanya ng Form 2316. Na-confirm po ni BIR na hindi po talaga nagbibigay ng Form 2316. I-audit po ni BIR si UPOU. So yun po yun nakalagay dun sa Revenue Regulation number 11-2013. MWE, yung pong ating mga minimum wage earners, so na ang nare-receive lang po nila ay kung magkano po ang statutory minimum wage, kailangan pa rin pong bigyan ni employer si minimum wage earner ng Form 2316. So nakalagay pa rin po doon kung magkano ang kanyang compensation, although ang nakalagay po sa kanyang withholding tax ay 0. Yung atin pong Form 2316 must be signed both by the employer or other authorized officer and the employee and shall contain a written declaration that is made under the penalties of perjury. So nakalagay po kasi dun sa Form 2316 na kapag pag po pinirmahan natin yon, ina-assume po natin na tama. So, masasubject po tayo sa perjury pag po mali ang nakalagay doon sa ating Form 2316. Kung si employer, iisa lang po si employer ni employee, ano po? Halimbawa po, si employee ay ito lang pong sa UPOU lang siya nagtatrabaho, wala po siyang ibang employer, covered na rin po siya ng substituted filing. At kung covered po siya ng substituted filing, ito pong ibabang portion, pipirmahan din po yan ni employee. So nakalagay po kasi diyan, na-cover siya sa substituted filing. And then, pagkapirma po, di po ba binibigay po ni employer si Form 2316 on or before January 31? Ibabalik po uli ni employee kay employer yung Form 2316 pagkapirma. Kasi si employer po, isasubmit po niya yan sa BIR. Ipa-file po niyan on or before February 28. Kapag po kasi hindi na-file ni employer yung Form 2316, magpe-penalty po si employer. Ano po? So, yung pagpirma po dito sa baba, meron po din tayong finifill-upan, cedula. So, sabi po sa Revenue Memorandum Circular number 9-2014, pinapayagan na rin po ang ibang ID. Yun lang po, yung passport lang po at saka driver's license kung wala po tayong cedula. So yung tatlong yan lang po ang pwede natin gamitin kapag po tayo ay nag-fill up ng Form 2316 or individual income tax return. Ano po, yung annual income tax return natin. So penalties po. So ito po yung i-impose kay employer kapag po hindi nakapag-file ng Form 2316 on or before February 28. Kapag po hindi siya nakapag-file, bibilangin po natin si Form 2316 na hindi na i-file, 1,000 po kada Form 2316. Pero hindi naman po mag-exceed ng 25,000. Yan po ay kapag po walang willful neglect. Pero kapag po hindi nakapag-file sa employer for 2 consecutive years, so may willful neglect na po yon. Bukod po dun sa penalty na 25,000, magbabayad din po siya ng fine not less than 10,000 and suffer imprisonment of not less than 1 year but not more than 10 years. So yun po ang magiging penalty ni employer kapag hindi siya nakapag-file ng Form 2316. Kaya sa employee, kailangan pa rin po niyang ibalik. Pagkapirma, ibalik po agad kay employer. And then, pag po na-pareceive na ni employer yung Form 2316, may tatak na po ni BIR. Saka po ibabalik kay employee yung Form 2316. So, ang copy na po natin as employee, Form 2316 na may tatak na ni BIR. Ano po? Tax forms and due dates. So, ito po yung ifa-file ni employer. Pag we withhold po natin,
pag-withhold po ni employer ng withholding tax on compensation, i-remit niya po yan kay BIR using Form 1601C, withholding tax on compensation return, on or before 10th day of the following month. So para po sa month of May, ang deadline po niyan June 10. And then annually po, meron din pong isasubmit si employer, yun po yung annual information return, BIR Form 1604CF. I-file po niya yan on or before January 31 of the following year. Kaya po, ang pagbibigay din po ng Form 2316 kay employee ay on or before din January 31. So, kasabay po siya ng BIR Form 1604CF. Si BIR Form 1604CF, may naka-attach po siya dyang Alpha List of Employees. So, nakalista po sa Alpha List of Employees kung sino-sino ang empleyado ni UPOU, kung magkano ang kanilang compensation at kung magkano po ang withholding tax sa kanila. Pero yun pong Alpha List of Employees, hindi po yan naka-attach sa BIR Form 1604CF. Isasubmit po ni employer ni UPOU through e-submission. Ano po? Mag-a-attach lang po si employer dun sa BIR Form 1604CF proof na nakapag-submit na siya through e-submission. Withholding tax for non-government workers. So ito na po ang para sa mga hindi empleyado, sa mga contractors po ni UPOU, mga professionals na hindi po considered as employee ni UPOU. Na po, for the purpose of our example, let's assume some values. So dito po, kung kanina meron tayong kino-consider na mga deductions, mga contributions sa mga GSIS, PhilHealth at saka Pag-ibig, dito kung magkano lang yung kanyang nare-receive na income, yun po ang ating isa-subject sa tax. So, yun lang po yung ating kakailanganin. So, monthly receipt is 15,000 pesos. Kung contract of services po siya, ang withholding tax rate po para po sa income tax ay 2%. So, ito pong dalawa lamang. Kahit po siya ay non-VAT taxpayer or VAT taxpayer. So, paano po natin malalaman kung siya po ay VAT taxpayer? Si payee, si professional, or si contractor. Magiging VAT taxpayer po siya kung nag-exceed po yung kanyang gross income sa amount na 1,919,500. So, 1,919,500. Kapag po naka-receive si professional, si contractor ng 1,919,500, automatic po siya VAT taxpayer na po yon. Pero kung equal or less than 1,919,500, non-VAT taxpayer po siya. Kapag po non-VAT taxpayer, ang withholding po sa business tax niya, 3%. Pero kung siya po ay VAT taxpayer, 5% po. Para po sa contract of services, ang magkaiba lang po ng rate sa kanila ay kapag po sila ay non-VAT or VAT. Sa business tax lang po ang magkaiba ng rate. Pero sa income tax, pareho lang po silang 2%. So dun po sa ating example na 15,000 monthly receipt, ang withholding tax, ang i-withhold po ni UPOU para sa kanya, pag po siya ay non-VAT or VAT taxpayer, pagating po sa withholding on income tax, pareho lang po siyang 300 pesos. So 2% po ni 15,000. Pero kapag po siya ay non-VAT taxpayer, pagating po sa withholding on business tax, ang i-withhold na po sa kanya ay 3%, 450 pesos. At kung VAT taxpayer po siya, 5% po ng 15,000, 750. So ito po ay para sa contract of services. Ano po? Consultants. So ito po yung consultants, professional fees na binabayaran para po sa mga professionals. Pagdating po sa professionals, sa mga consultants, ang meron na pong pagkakaiba ay sa withholding on income tax, kailangan po nating malaman kung si professional po ay naka-reach ng 720,000 yung kanyang gross income, annual gross income. So kung hindi po siya nag-exceed ng 720,000, 10% po siya. Pero kung nag-exceed po siya ng 720,000, 15% po ang i-withhold sa kanya sa income, para sa income tax. So yan po ay kahit po non-VAT or VAT taxpayer, ito po yung kanyang tax rates. Sa withholding on business tax, katulad din po sa contractor, 3% kapag po non-VAT, 5% kapag po VAT taxpayer. So dun sa example po natin,
nakaka-receive po si payee ng 15,000 monthly. Kung hindi po siya nakaka-exceed ng 720,000, yung 10% lang po ng 15,000, 1,500. Pero kapag po nag-exceed ng 720,000, 2,250. Pagdating po sa business tax, 450 kapag po non-VAT, 750 kapag po VAT taxpayer. Paano po ba natin malalaman yung 720,000 kung nag-exceed si payee? So, noon pong 2003, nag-issue po ng BIR regulation, ang BIR, Revenue Regulation Number 30-2003, nire-require po si professional na mag-submit ng Notarized Sworn Declaration. So, nakalagay sa Notarized Sworn Declaration kung magkano ang kanyang income for the current year. So, 3 copies po ang ipoprovide ni taxpayer, ni payee. 3 copies. Yung isa po kukuhanin ni BIR, yung 2 maiiwan kay payee, bibigyan niya ng kopya yung kanyang payer. So, sa case po natin dito, bibigyan po ni payee si UPOU ng copy ng Notarized Sworn Declaration. Ang pagkasubmit po ng Notarized Sworn Declaration is on or before June 30 of each year. So, yan po yung mandatory. Kailangan magsasubmit tayo by June 30 kung tayo po ay nag-exceed na or hindi pa sa gross income na 720,000. Pero kung halimbawa si professional nag-exceed na po siya ng 720,000 bago pa man dumating ang June 30, magkasubmit na po siya ng Notarized Sworn Declaration. Nakalagay na po doon na nag-exceed na siya, bibigyan niya rin ng copy si payer, 15% na po ang tax rate na i-withhold sa kanya. At kung halimbawa po, pagdating po ng June 30, hindi pa rin po nag-exceed ng 720,000 ang kanyang income, magpa-file po siya. And then after June 30, saka po nag-exceed, let's say September, month of September po ay nag-exceed na ng 720,000. So magpa-file po siya ng second disclosure. Another Notarized Sworn Declaration po ang kanyang ipa-file kay BIR, nakalagay po doon, nag-exceed na ako ng 720,000. So, papareceive kay BIR, bibigyan din po natin ng copy si payer, si UPOU. So, pag po nabigyan na natin ng copy si UPOU, 15% na po ang kanyang gagamitin. Ang pagbibigay po kay UPOU ng copy ng Notarized Sworn Declaration ay within 5 days after po nating mapareceive kay BIR yung Notarized Sworn Declaration. Kapag po hindi natin naibigyan ng copy si UPOU or hindi po tayo nakapag-submit kay BIR on or before June 30 ng Notarized Sworn Declaration, si payer po, ang i-withhold na po kay payee, kay professional, ay 15% na po. Kapag walang pasabi si payee, si professional, na siya po ay hindi nag-exceed ng 720,000 pagdating po ng June 30, 15% po ang gagamitin ni payer pag withhold sa kanya. Ang bibigay po ni UPOU, proof na nag-withhold sa kanya, nag-withhold siya kay professional, kay contractor, kay payee, ay Form 23060. Ito po nakalagay yung sa business tax. So, quadruplicate po ang gagawin ni UPOU. Yung 2 po ibibigay kay payee. Yung po kasi ang gagamitin niya pag siya ay nag-file ng return. And then yung 2, yung isa po doon ay magiging file copy ni UPOU. Yung isa po ay i-attach po ni UPOU pag po siya ay nag-file ng Form 1600. Ang Form 2306 po ay ibinibigay kapag po iisa lamang ang payer. Kapag kay UPOU lamang siya nagtatrabaho or nagre-render ng services. Pero kung halimbawa, bukod kay UPOU, meron pa rin po siyang ibang payer, meron pa po siyang ibang kakontrata, Form 2307 na po ang gagamitin. So, quadruplicate pa rin po ang i-prepare ni UPOU, 2 kay payee, at yung isa po ay i-attach sa Form 1600, yung isa po ay file copy ni UPOU. Substituted Value Added or Percentage Tax Return. Si payee po, meron po siyang option kung gusto po niyang mag-avail ng substituted filing.
Yung po kasi kanina sa withholding tax on compensation, di po ba, pag po tayo ay binigyan na ng Form 2316, iisa lang ang ating employer, yun na po yung ating income tax return. Substituted filing po yun. So si employee po, wala po siyang business tax. Pero pagdating po dun sa mga non-government workers, meron po silang business tax kasi hindi po sila empleyado. Ano po? Ngayon po, kung iisa lang naman po halimbawa ang kanyang employer, pwede po siya mag-avail ng substituted filing. So yun po, if the gross sales or receipts have already been subjected to withholding tax of 3% para po sa percentage tax at 5% para sa VAT, value-added tax, by the loan payer, the payee shall no longer be required to file the monthly percentage tax or VAT returns or the quarterly VAT returns with respect to such receipts. Kapag po nag-avail si payee ng substituted filing para po sa value-added at percentage tax return, hindi na po siya magpa-file ng monthly percentage tax return o kaya monthly VAT or quarterly VAT. Pero, hindi po kasama dito yung income tax. Ang substituted filing po para sa income tax ay para lang po doon sa compensation, para lang po sa mga employees. Pero sa mga non-employees, yun lang pong business tax ang pwede nilang i-avail para sa substituted filing. So kanina po sinabi natin na yung apat po ang pine-prepare ni payer, ni UPOU. Apat po ang pine-prepare niya, 2306 or 2307. Yung isa po doon, inia-attach po niya sa Form 1600. So kailangan po kapag po nag-a-avail ng substituted filing, kailangan po naka-attach yung 2306 or 2307 sa Form 1600 na ibibigay na ifa-file ni UPOU kay BIR. And then meron din po yung naka-stamp na receive. Ano po? Yun po yung proof na si payee, si professional or si contractor ay nakapag-file na ng kanyang business tax return, ng kanyang percentage or VAT returns. Substituted official receipts. Ito po naman dahil po tayo ay nag-avail po ng substituted filing. Nakapag-withhold sa atin si UPOU ng 3% or 5% at saka po yung 2, 10 at saka 15%. Nakapag-withhold sila sa atin, ma-avail po natin ang substituted official receipt. Hindi na po kinakailangan mag-issue ni payee, ni professional ng OR or SI, ng OR, na official receipts. Kasi services po ang kanyang nire-render. Hindi na po niya kinakailangang mag-issue ng official receipts. Yun na pong 2306 or 2307 na in-issue, yun na po ang kanyang pinakang resibo. Ano po? Yan po ay sa substituted filing, ha? Kapag hindi po nag-avail nun, hindi po natin pwedeng gamitin tong substituted ORs. Obligations of taxpayer. So para po ma-avail natin si substituted filing ng business tax return, syempre po kinakailangan po muna nating magpa-register. Para po dun sa mga naka-register na, mag-a-update lang po tayo ng ating record. Pero po dun sa mga hindi pa nakakapagparehistro, kailangan po natin munang magparehistro sa BIR. So una po, sisecure po natin ang TIN bago tayo mag-start ng business, bago tayo mag-render ng services kay UPOU. So kakailanganin po ni individual, birth certificate, at kung married po siya, kailangan po ng marriage certificate. And birth certificate kung meron po siyang mga qualified dependents. So para masabi po natin kung may qualified dependents si individual, kailangan po yung anak niya is below 21 years old, walang asawa, walang anak, walang trabaho, at nakaasa po kay taxpayer, kay professional. Nakaasa po yun sa kanya. Ano po? And then, kailangan po natin mag-fill up ng Form 1901. And then, yung copy po ng Contract of Services ni UPOU at ni professional or ni payee. Yun po ang dadalhin natin kay BIR para makapag-process po tayo ng registration. On or before commencing his or her business or within 30 days from the issuance of OTR or PTR. Kukuha din po kasi ng occupational tax receipt or professional tax receipt si payee sa munisipyo, and then yun ang dadalhin din niya sa BIR. So within 30 days, kailangan po nakapunta na siya sa BIR, nakapag-process na rin po siya ng kanyang registration.
So every year, ito pong si payee, si professional or si contractor, meron po siyang babayaran na annual registration fee na 500 pesos using Form 0605. Yan po ang deadline natin is January 31. So on or before January 31, kailangan nagbabayad po si payee ng 500 pesos sa BIR. Otherwise po, masasubject po yun sa penalty. Annex A. Kapag po tayo ay di tayo po nakapag-rehistro na or nakarehistro na po or mag-update po tayo ng record natin para po dun sa mga nakarehistro na dati pa, magbibigay po tayo kay BIR ng Form Annex A kung gusto po nating mag-avail ng substituted filing. So, Annex A po ay kapag po percentage tax, mga non-VAT taxpayer. And then, Annex B po ay para po sa VAT taxpayer. Yan po yung nag-exceed ng 1,919,500. Kasama po ng Annex B kapag magpapasa kay BIR ay ito pong Annex C. Waiver po ng pag-claim ng input tax. So kapag po tayo nagpunta kay BIR, halimbawa po hindi pa tayo rehistrado, kasama po ng ibang requirements na nabanggit kanina, i-attach po natin sa Form 1901 yung Annex A kung tayo po ay non-VAT taxpayer at Annex B and Annex C kung tayo po ay VAT taxpayer. Ito po namang Annex D ay yung pag-ayon na po nating mag-claim, mag-avail ng substituted filing. So halimbawa po ay bukod po kay UPOU ay meron na po tayong ibang payor, i-inform po natin si BIR na tayo po ay nagpapakancel na ng availment po ng substituted filing. Annex E, Notice of Availment of the Option to Pay the Tax through the withholding process. Kasama po ito sa ipapas natin sa Form 1901. Pag-file po natin ng 1901, kasama po ang Annex E. I-inform po natin si BIR na tayo po ay nag-avail po, nagpapa-withhold kay payor. And then, ito po mga annexes na ito, bukod po kay BIR, bibigyan din po natin ng copy si payor at saka po kung saan po nakarehistro yung si payor sa BIR. Halimbawa po sa atin, sa UPOU, kung si professional po ay ang kanya pong kung saan dapat siya magparehistrong BIR, halimbawa ay sa San Pablo. So magpaparehistro po siya halimbawa sa San Pablo, magpapasa po siya doon ng mga annexes, and then bibigyan niya ng copy si UPOU. I-inform din po natin si RDO 56, si Calamba, na kayo po ay nag-a-avail po ng substituted filing, nag-a-avail po kayo nitong payment ng tax through withholding process. I-inform po natin, bibigyan din po natin ng copy ng Annex A and Annex E, C56. So dalawang BIR, dalawang RDO po ang ating bibigyan. RDO po ng taxpayer, RDO po ni professional, at RDO po kung saan nakarehistro si payor, si UPOU. So tatlo po ang ating ibibigay. RDO po ng kung saan nakarehistro si payee, RDO kung saan nakarehistro si payor, at saka si payor. Ano po? Annex F ay kapag po naman nagpapakancel na po tayo. Sa ganun din po, since in-inform po natin yung mga RDOs kung saan tayo nakarehistro at kung saan nakarehistro si payor, pati si payor, pag po tayo nagpapakancel, i-inform din po natin si RDO kung saan kayo nakarehistro, RDO kung saan nakarehistro si payor at si payor. Ano po? Hindi po kasi sila pwedeng mag-assume na kayo po ay nag-cancel. Kailangan po, i-inform po natin sila. Tax forms and due dates. Ito po ay para sa UPOU. Ang gagamitin pong forms ni UPOU para po makapag-file ng kanilang withholding sa business tax, yung percentage and VAT, yung pong 3 at saka 5%, ang gagamitin po nilang form is Form 1600, not later than 10th day of the following month din po ang deadline yan. Diyan po naka-attach ang Form 2306 saka Form 2307. And then sa 1601E, Expanded Withholding Tax, yan naman po ang gagamitin form ni UPOU pag-remit po niya ng taxes para sa withholding tax on income. Withholding tax on income. Ano po?
yan po yung 2%, 10%, or 15%. Yan po ang kanyang gagamiting form. 1604E, deadline po naman March 1 of the following year. Annual information return din po yan. Katulad lang po in offer CF. Pareho po sila, meron po silang alpha list na ipina-file. Alpha list of payees naman po para po sa BIR form 1604E. Katulad po ng alpha list of employees, isinasubmit po yan through e-submission. So hanggang dun lang po ang ating discussion. Kung may questions po, ready na po si Attorney Mayet. Thank you. Meron bang para to facilitate yung para may flow chart kayo na pwedeng sundan, yung step by step na ang daming annexes, ang daming Sir, ganito na lang po. Lahat po ba tayo ay non-government workers? Or government workers po? Okay. So medyo mas maraming query siguro sa non-government workers. Ano po? Kasi yung employees po ni Open University, wala pong masyadong problema. Kasi ang concern lang natin ay kung tama ba ang withholding sa atin ni OpenU. And then, pag nabigyan tayo niya ng 2316, tapos na po tayo. Ano po? Kasi ang responsibility noon, mag-file sa BIR na kay employer. So, walang problema sa government workers. Ano po? So, more of non-government workers po ang issue natin ngayon. Bali, ang medyo mahirap lang po sa umpisa. Kasi ang kailangan natin is mag-comply lang muna sa registration requirements. So, wala po kasi kaming flowchart na na-prepare. So, explain ko na lang po kung ano pong gagawin natin. Ano po? So, first and foremost, dapat may OTR po tayo. Kasi yun po ang in lieu of business permit. Kasi pag business taxpayers tayo, ang pinoprovide po natin sa BIR is the business permit. So, in lieu of business permit, OTR po ang ibibigay natin. OTR, birth certificate, kahit po hindi NSO copy. Kahit LCR lang po kasi medyo expensive ang NSO. So, pinayagan na po ng BIR na LCR lang. And then, contract of service. So, yun lang po. So, take note na lang po natin na within 30 days from date of OTR, punta na po tayo sa BIR to avoid penalties. All we have to do is to pay 500 pesos po sa BIR para sa registration fee. So, yun lang po. And then, doon naman po sa diniscuss ni Mitzi, hindi na po tayo, unlike business taxpayers, yung mga regular taxpayers na mandated under the law na mag-issue ng official receipt, tayo po hindi na. Ano po? So, mag-comply lang tayo dun sa annexes. Ipoprovide po yata namin yung... May copy ba tayo? Ayun. May copy naman po tayo ng annexes. So, fill out lang natin yung annexes. Isabay po natin sa registration. Hindi na po tayo mandated na mag-issue ng OR sa UP. Ano po? So, yun lang po. I-comply muna natin. And then, pag nagpa-register po tayo sa BIR, may another briefing po tayo. So, ang obligation lang po natin is to file quarterly and annual income tax returns. Other than that, wala na po. Yung magbayad lang ng renewal every year po, 500 pesos ulit. So, ma'am, paano? I-assume na lang namin na dito sa Los Baños kasi dito sila working. So, they have to secure the OTR, occupational tax receipt. Nag-inquire na ako sa munisipyo ng Los Baños, it's cost 100 pesos daw. 100. 100. So, yung OTR, yun. Basta wala naman daw ipapresent. Just punta lang doon, sabihin kukuha ka ng OTR. Basic questions po. Ano po, para saan po ang OTR? At ano kaibahan niya sa OTR at PTR? Sino pong kukuha ng OTR at PTR? Ang OTR po ay para sa mga other than professionals. Kasi kung professional, PTR po ang ini-issue. Ang OTR, PTR po, kasi pag in-explain ko po kanina, ang basic requirements po ng BIR para mabigyan kayo ng certificate of registration is the mayor's permit. Pero in lieu of mayor's permit, dahil wala naman tayong business talaga na katulad ng mga regular taxpayers, OTR po ang requirement namin. Klaro ko na lang Yung OTR para lang to dun sa mga non-government workers natin. All employed ng UPOU, you don't have to secure the OTR. So, halo kasi yung discussion na natin Pero ito is
very specific for our contract of services. So, pag magkukuha, sino yung wala pang TIN dito? Ikaw, di ba? Wala ka pang TIN. So, yan yung mga requirements, pero kailangan pumunta ng BIR. Ha? Hindi pwedeng meron kayo niyan lahat at nandito lang sa opisina. Hindi kami magbibigay ng TIN nyo. Okay? So, ang pagsisecure ng TIN, we have to go to BIR. Okay? So, again, yung OTR, para lang sa mga NGW na wala, magre-register nga pala sila, no? Whether you have a TIN or not, kailangan mag-issue. So, yung kung kailan i-implement natin yon, i-arrange pa namin, most probably by July, kasi magre-renew tayo ng contract ng July. So, lahat ng renewals will be requiring the certificate of registration from the BIR. Tapos, bago kayo makakuha nun, kailangan i-process yung lahat ng documents sa BIR. Good morning, attorney. As the employer, for the substituted filing of their monthly supposedly percentage tax and yung official receipts, so ano pong gagamitin namin? Would it be the same as the 2316 requirement? Kasi magiging monthly din po ang aming filing for them. Kami po ba ang magpa-file? Kasi substituted So, bale, attachment na lang po. Yung 2316 na i-issue po nyo sa NGWs ay i-attach po sa Form 1600. Ma'am, sorry, pero hindi po sila part ng 2316 namin. Hindi po sila part ng 2316. Yes, ma'am. Kasi yung 2316 po sa for regular employee, Apo. ma'am. So, sa amin pong pagpa-file ng 2316 na hindi po sila kasama. Yes, so, paano ang gagawin po namin sa filing as a substituted filing? Kami po ba magba-file in their behalf or what? Ang sinasabi po dito, ma'am, na substituted filing ay yung exemption po nila from filing Form 2551M. Kasi kung regular taxpayer po, dahil sila below 1.919500, so non-VAT taxpayer po sila. Opo, ma'am. Kung regular taxpayer po, every month po, magfa-file po sila ng Form 2551M. So, since loan payer lang po loan payer lang po ang UP ng mga payees natin, qualified po sila sa substituted filing. Ang requirement lang po, bibigyan nyo sila ng 2306 po. And then yung 2306 po, naka-attach po sa return na ifa-file nyo kasi di po ba may withholding naman po kayo sa kanila? 2% and 3%. Ano po? Hindi, 2%. Hindi, yung 3 kasi is for the 2550M. Pero yung 2% sa withholding tax, income tax lang po, ma'am. Pero yun nga po kasi, dalawa po yung scenario natin ngayon. Sila as the taxpayer, yung mga NGW, kami naman po as kami po yung withholding agent, kami po yung employer. Actually, hindi employer, kami po yung nag-payer. Actually, kami withholding agent. So, ang question ko lang po ngayon muna ay doon sa substituted filing na nila na i-avail, kasi may option po sila, di ba, magsa-substituted filing. So, may mga annexes silang fill-upan. So, sila po ang magpa-file nun, hindi po ang UPOU. Sa registration po sila po. Sila po ang magpa-file. So, I think that should be clear enough na na ang mismong taxpayer ang magpa-file ng kanilang supposed to be ay 2550M, which is the percentage. Hindi po. Kasi mag-i-issue po kami ng 2306, di po ba? Hindi po nila ng kami. 2306. Opo, 2306. Opo. And then at the same time, ang 2306 po, i-attach po sa form, di po ba may withholding kayo every month? Di po. Meron po kaming withholding po. Opo, yun nga ang nagre-represent po doon ay yung 2306. Opo. Yung certificate so yung po. withholding, yung 1600 na i-remit nyo po sa BIR, naka-attach po doon yung 2306 kasi quadruplicate po ang 2306. Dalawa sa payor, dalawa sa payee, isa sa payor, isa sa BIR. So, yung pong copy ng 1600 na isasubmit nyo sa BIR, may naka-attach po na 2306. And then, pag nasubmit nyo po yung 1600 sa BIR, it is sufficient enough as substituted filing. Yun na po ang tinatawag na substituted filing. So, sa instead na sila po nagfa-file monthly, yung pong 1600 na fina-file ninyo, na naka-attach ang 2306, yun na po yung substituted filing. Kasi from the date of the registration po, di po ba, i-generate ang COR para sa mga NGW natin. Nakalagay po doon tax type, income tax, percentage tax.
and then registration fee. Pero dahil mag-fill out po sila ng annexes, after ma-generate ang COR, i-end date na rin po ng BIR ang percentage tax. Kasi nga po, qualified sila sa substituted filing. So, matatapos ang substituted filing kung tayo po as withholding agent ay magko-comply dun sa requirement. Ano po? So, if-file ang 1600 and then i-attach ang 2306 ng lahat sa kanila po. So, pag na-file po ninyo yon, that would be all. So, nag-substituted filing na po ang NGWs. Wala po silang So, walang 2551M. Wala po silang monthly. Kasi substituted filing nga po. So, in behalf of them, tayo po as withholding agent ang nagpa-file. Wala naman pong masyadong hassle sa atin kasi talagang kahit wala yung substituted filing nila, nagpa-file naman po tayo ng 1600. Good morning po. I'm Janet. Ma'am, kasi ako yung gumagawa ng remittances ng withholding taxes. Ang naka-EFPS na ma'am kami at saka ETRA. So ma'am, yun nga yung ginagawa ko, wala akong ina-attach na 2306 or 2307 dun sa 1600 or 1601E. So ma'am, itong pinag-uusapan natin ngayon ay mag-i-effect lang once na itong mga NGW, mga contract of services na yan, ay mag-comply doon sa requirement na ano. So ma'am, yung previous naming months or itong June, wala kaming yes, dyan. Opo. Wala Kasi hindi pa rin po compliance. sila registered taxpayer. So, ma'am, malalaman lang namin na substituted filer sila if they will provide us a copy of OTR at saka yung... Hindi ma'am, copy ng COR and then the annexes po. Lahat, ma'am. So, ma'am, yun lang i-attach namin sa 1600 kung sino yung ng substituted filing. Then the rest na walang binigay sa amin for substituted filing, no need to attach the 2306. Yes, ma'am, kasi hindi pa sila registered. Ma'am? So, yun, ma'am, clear yun. Kung sino lang, ma'am, yung substituted filing, yun lang, ma'am, i-attach yung 2306 sa 1600. Tapos, ma'am, isa pa. Ma'am, yung i-withheld sa kanila ngayon is ilang percent po? It's 2 and 3 or 2 lang po? 2 and 3. 2% for so, income ma'am, tax. kung 2 and 3 siya, 2306 and 2307. Yes, ma'am. 2307 for 2%. So, ma'am, yung 2307, no need to attach to 1601E. So, ma'am, yun lang 1600, yung 2306 lang. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Clear. Kasi wala po tayong substituted filing sa income tax. Kailangan nila mag-file ng ITR quarterly and annually po. Okay, ma'am. So, yung pag-attach, ma'am, sa e-submission na rin yun, ma'am. Thank you, ma'am. So, yun lang po, ma'am, na gusto ko din i-clear at maanohan nila na dapat po ay magpa-file sila ng quarterly income tax return. So, only for percentage tax or VAT tax, ano lang po, ang kailangan, ang pwede i-substitute. Opo. If not, kahit wala po tayong payment, may compromise penalty po tayo. Medyo malungkot kasi ang minimum compromise penalty natin po ngayon, 1,000 pesos na. Yun nga po. So, sana po maging aware po pag na-receive naman po ninyo yung COR, nakalagay po yung deadlines. And then, bago i-release ang COR namin, may briefing pa po sa BIR. So, gaano po katagal po, para po sa kanilang information, gaano po katagal mag-process ng lahat-lahat ng iyan so that matinan nila kaagad at ma-implement na namin po kaagad? Kasi hindi po kami ang in-charge sa COR. Pero ang alam ko, mabilis lang naman mag-generate ng TIN, mabilis naman po mag-encode ng COR, wag lang magkakaproblema ang system. Siguro less than 1 week naman may COR na po. Basta nandun ang signatory namin. Dahil po magre-registered sila, pagkatapos po ng contract sa OU, halimbawa hindi na sila nagtatrabaho, kailangan bang i-inform kayo na kami ay walang trabaho para hindi maisama sila doon sa penalty? Ay, oo, very kasi good ang alam ko question, kasi ma'am. po Opo. Pag ikaw nakapag-registered na wala ka ng trabaho na hindi ka nagsabi, penalty ka talaga, Yes, magbabayad ka kahit wala kang sweldo. Opo. So, Paano po yun? maganda po yung question ni ma'am. Pag tayo po ay wala ng contract with UPOU, we have to notify the BIR na tayo po ay, for the meantime, ay walang trabaho. Kasi ang computer po natin, ang ITS po natin, once na na-register po tayo, dire-diretso po siyang hihingi ng returns.
Ano po, since tayo po ay naka-substituted filing lang sa percentage tax, income tax po hindi po tayo excuse. Ano po? So, pag tayo hindi nag-file ng ITR, magke-create na po siya ng open cases. So, pag yun nga po, wala po tayong trabaho, syempre wala po tayong income, ino-notify po natin ang BIR para temporarily ma-close po ang registration natin. And then, pag nag-resume na po ulit, notify ulit ang BIR na meron na po ulit tayong transactions para ma-activate po ulit ang tax types. Ano po? Ma'am, to clarify lang, yung notification sa BIR, paano po? May form ba yon o Letter sulat lang po. Letter. Letter lang na tapos tapos na yung mag-fill out contract tayo mo. ng 1905 yata po yun. Para magkaroon ng 1905 nga. So, ganito ma'am, just to explain the registration process. After makaregister yung employee, yung non-government worker, so didedakhan siya. Hindi na siya magsasubmit monthly ng 255 kasi substituted. Pero magsasubmit ng 1702Q quarterly. 01Q quarterly. That is deadline ng April 15, August 15, August 15, November 15. November 15. So, 3 quarters lang yon. Tapos, April 15, the following year, yun yung 1701. So, yun yung yearly income tax. So, hindi na kayo exempted. Kasama kayo ngayon sa matataranta. Pang malapit ng April 15. Second, ma'am, kung wala pong babayaran, 0-0 sila, required to enroll din sila sa EFPS. Sa online EBIR form. Online BIR form. So, and lahat yung 17 lahat na po, sir. Once na no payment ka, magre-register ka online and then from that time, online payment na po. Sige. Kahit may payment. So, ma'am, kailangan Filing. ito yung i-download yung software nyo, di ba? Apo. Yung offline BIR form. Online. Meron online ba yun? Yung online yun, di ba? Na pag sinasabit mo, error. i-click mo. Hindi, yung version 5 nyo kasi ngayon, ma'am, okay na siya. So, offline form, ma'am, ito yung, sabi niya natin, ma'am, okay daw yun eh. Okay na po. Yung offline na form, so kung hindi ka registered dun sa online, pwede yun ang gamitin, tapos i-click mo lang yung no. Pag nag-final copy ka dun, magsasubmit na siya automatic. Ang isa pong tanong dun, lahat ng forms na to dapat generated and walang manual generation, di ba? So, either offline or online BIR form yung gagamitin. Tama, ma'am? Opo. So, punta na kayo sa BIR site. Hanapin niyo yung version 5 nila na offline. You have to install it in your computers. Kasi dapat, kung saan kayo gumagawa ng returns, dun nyo rin i-submit. Kasi na-store siya dun sa PC nyo. So, hindi pwedeng iba-iba yung ginagamit yung PC pag nag-submit kayo. Second, notification. Ma'am, so pag nag-register siya, si NGW, tapos nawala na siya sa amin, so dapat ino-notify niya kayo in writing na wala na siya sa OU. Pero halimbawa, ma'am, nagpunta lang siya sa ibang withholding agent. Halimbawa, pumunta siya ng UPLB from UPOU. So, dire-diretso pa rin yun, ma'am, di ba? So, walang notification. Pagka lang po siya from Contract of Services, naging regular employee, ipapakancel niya po ang kanya. So, ika-cancel yung COR niya. So, tandaan niyo yun, ha? Pagka naging empleyado kayo ng gobyerno or ng private company na magiging tawag ito, employee kayo na may employee-employer relationship, whether private or public, kailangan i-cancel yung COR. Kung hindi, dire-diretso pa rin yan, ma'am, di ba? At mape-penaltyhan kayo once na register. 1,000. A minimum, di ba, ma'am? Per return, 1,000. So, ingat lang doon, ha? Tapos po ay, basta in-issue namin ng contract of services, kinukuhanan ng dito pinaprocess ang ating payment na hindi employee ng OU, kasama yon lahat. Pag empleyado ka ng OU, ibang case yun eh. Yung mo nang, kahit project staff ka, basta merong contract of services. Yung sa atin, yung in-issue namin contract of services, pag meron kayo nun,
automatic. Hindi namin kayo bibigyan ng kontrata or ipaprocess actually kasi requirement yung contract ngayon dun sa pagsisecure nyo ng COR. So, we have to process the contract. Hindi kayo makakakuha ng sweldo nang hindi naka-attach yung COR. Oo, kasi COR naman yung ano mo yung ultimate ano mo dyan, di ba? Output. Yun na yun. Kailangan i-submit yun lahat sa BIR So, pag may COR na, kompleto na yun, di ba? Nasubmit na yun lahat doon. So, Certificate of Registration. So, yun yung ultimate na requirement. And then, ino-notify ninyo po kami na kasi minsan, baka hindi rin aware yung aming mga staff doon na NGW kayo. Baka hindi nila ma-close after ma-generate ang COR, baka hindi nila ma-close ang percentage tax. Pero nabigyan na po namin sila ng copy ng regulation and then copy ng sample ng annexes. Opo. Ma'am, paano namin makikita yan? Sa COR, dapat mawala na yung kasi sa COR, nakalagay yata ang tax types nila Nakalagay po doon. And then after that po, tsaka siya i-close. Tapos hindi na uli mag-generate ng hindi COR? Hindi na po siya mag-generate kasi naka-close po yung tax type niya. So, paano ma'am ang magiging katibayan ng mga tao na na-close yung substitute? They are enrolled now in the substituted filing. So, pagka may COR siya, dapat merong certification na i-issue sila maming. Tama ba yan? Or yung received copy ng annex? Ganito po kasi, pag po kasi nagparehistro tayo, ang ilalagay po doon sa TSS, sa registration, si taxpayer, subject po siya sa percentage or VAT. Kapag po nakita na nila yung annex, pag nag-submit na po tayo ng annexes sa kanila, yung po sa system, i-close po nila yung percentage at saka VAT. Para hindi po monthly maghahanap si system ng returns. Para hindi po mag-create ng mga open cases. Para hindi mag-penalty si taxpayer. Ano po? So, hingi na lang po siguro tayo ng certification o kung ano man pong proof sa registration na okay na po, na na-close na si tax type na business tax, na percentage or VAT. Pwede po kaya, ma'am, na sabayan na lang, i-comply nila lahat yan, tapos pag-apply nila ng sa COR, open, close, parang gano'n. Pwede po ba yon? Yes, ma'am, ganun po. Kaysa yung mag-register ka muna, tapos saka mo parang sabayan na po, open, yes, close. Para hindi pa, no need for re-application, for the closure. Kapag ma'am tayo po ay yung first, yung pong mga hindi pa po registered, mga unregistered pa po tayo, pag po tayo nag-submit sa kanila ng mga requirements, yung kanina pong mga nakarista, kasama po doon, isasubmit na rin po yung mga annexes. Para pag po sila ay nag-encode po ng tax type, after po noon, i-close din po nila yung business tax. Pero doon po sa mga nakarehistro na, meron po silang business tax. So, magsasubmit po sila ng annexes para ma-close po sa system yung mga business tax, yung percentage or VAT. Ano po? Kasi kapag po hindi yung na-close, magka-create po tayo ng open cases, yun nga po, minimum of 1,000 po per return ang ating penalty. Pagka po mag-a-apply, wala ka pang TIN, yung requirements nyo na COS, birth cert, application 1901, ano pa ba yan? Contract of service namin. Tapos kung qualified dependent ka, TIN pa lang. Mama, may TIN ka na. I-update po natin kung ang atin pong TIN ay hindi sa business. Opo. So, 1901 po. 01 pa o 5? O 5, pag-update. O 5 na yon. Pag hindi dito sa yung mag-i-issue ng COR kayo, ng certificate, kailangan pa rin ba ng birth certificate dan, ma'am? Pag may TIN na? Hindi Kapag po may TIN na, hindi na po, Meron na pong TIN. So, i-update lang po yung record. Update na lang. Sige. Kasi ma'am, lahat naman halos sila may TIN na. Opo. Kaya lang, sir, appeal ko lang po. Huwag niyo naman na pong i-require ang TIN muna bago mag-issue ng contract of services. Hindi kami makaka-issue ng contract of TIN kapag ngayon, ma'am, contract ka. Dahil ginawa nyo kasing requirement siya, so hindi namin talaga ma-require yung COR, yung TIN. Kaya yung sinabi, dati ma'am talaga ni-require namin kasi nahihirapan kami. So, kami pa kasi nahihirapan kung paano. So, nagkaroon ng decision before that every NGW should have their own TIN. But now, kasi mas maliwanag din also from you, kasi iba-iba rin ma'am yung sinasabi sa amin noon eh. Kaya medyo hirap din kami. Since ganyan na yung requirement, so hindi na namin i-require, but they have to fill it out
after makuha yung TIN. So, makukontrol na naman namin yon. So, okay na yun, ma'am, din, for now. Oo, kasi kita nyo naman yung penalty, siguro naiintindihan nyo yun kung bakit naghihigpit. Once yung empleyado o yung NGW ay ayaw kumuha o hindi makakuha ng TIN, kita nyo naman yung penalty, sino mag-shoulder ng penalty? O diba, si Larry. Kasi siya nag-hire. Actually, we can actually impose it to the person hiring. Kasi kayo yung nakapirma sa kontrata. So, yan yung mga dekano, mga direktor. So, yan yon. Kasi hindi naman OU ang Hindi naman OU yun. So, sana naiintindihan nyo. Ngayon, mas maliwanag tayo on that. So, medyo klaro. Ang isang titingnan namin na kung kaya namin gawin, kasi nag-request din yung BIR, na wag naman daw lahat ng tao pumunta doon at napupuno yung opisina nila. So, we might ask you to submit on a deadline. Kami na yung magpa-file doon para isa na lang na tao yung pupunta sa BIR. Okay? But please meet the deadline or before the deadline. Pag hindi kayo nakamit ng deadline, you have to go to the BIR at pag hindi kayo nakapag-submit within 30 days, kayo mape-penaltyhan. Okay? So maliwanag sa sikat ng araw yan, mga kapatid ha. Ma'am, ang isa pa, meron kasi kaming empleyado na hindi nandito. Sa example, may Manila base kami, meron Diliman. So, dito na lang namin sila i-register. Kung saan, kasi kami dito yung employer nila eh. Basically, kami yung main office eh. So, okay ba yun, ma'am? Okay naman po. So, dito na lang namin sila i-register. Yun naman pong issuance ng TIN, kung saan siya magpaparehistro ay kung saan po siya nag-reside, kung saan po siya nakatira, at kung saan po yung kanyang employer. Oo. So, gano'n na lang din para klaro. So, dito na lang namin lahat papadala para dito na lang lahat isabin sa 56. Okay. Any more questions sa mga NGW contract? Okay. Ako na sasagot, ma'am, ha? Paano daw pag kami dependent? Yun, mababawas yan sa income tax nyo. Yung annual, yung 1702. 1. Ay, 01. Pero ang problema, na-raise ko na rin sa kanila, kung negative kayo doon. Halimbawa, yung sweldo mo, pag tinax yun, minus yung dependent, nagne-negative. Ma'am, paano yun? Pwedeng i-apply the following year? Tax credit. Paano kung 10 taon tax credit na yan, ma'am? May refund ba from BIR? Pwede naman po. Kaya lang po ang procedure natin, sir, matagal ha. Oo. Malayo So there's hope. There's hope, mga kapatid. So, tingnan na natin, pagka may negative, basta i-declare, i-file, pero no payment yan, ma'am, di ba? So, online yon. Kapag may payment, pwedeng hindi online, di ba, ma'am? Pwedeng bangko na lang. So, yung ginagawa natin nun sa Veterans Bank tayo nagbabayad. So, yon, no payment, yun ang problema. Hindi problema, madali, but you have to register, you have to submit it online. Tasyon. Sorry. Hindi lang, para lang po sa kalaman ng mga concerned employees, yung mga NGWs nga po, na magpa-file ng quarterly income tax return using 1701Q. So kanina nga po, sabi natin 3 quarters ang dapat na i-comply ng taxpayers ng mga NGWs para hindi ma-penalize. So yung paggawa po ng 1701Q, dapat po ay ma-clear sa inyo kung ano ang inyong gagamitin. Kung itemized deduction, na doon po nakalagay yung mga ibang expenses na dapat na gusto nyo i-claim, or 40% optional deduction. Kasi doon po malalaman sa dulo kung magkano po ang inyong babayaran, kung magbabayad po ba kayo o hindi. Kasi po, itong aming i-withhold dito, hindi po siya deductible doon sa inyong income tax return na ifa-file quarterly. Di po ba, ma'am? Oh, yung 2%, yung pong withhold ng 2%, opo. So, titingnan po natin, depende po yun sa inyong personal exemption, kung kayo ay may babayaran o wala. So, yun po, dapat po ay clear po sa atin lahat, sa inyo po lalo na na-involved, na kung paano po gagawin yung quarterly income tax return. Kasi wala na po kayong problem with regards to the monthly. Kasi pwede pong substituted filing po. Pero po yung quarterly, hindi po siya substituted filing, sila po ang gagawa nun. So baka po kayo ma-penalize pag hindi po
okay yung inyong pagpa-file dun sa quarterly. Yun lang po. Magandang umaga po. Ma'am, paglilinaw lang po para sa mga kasamahan ko. Ma'am, tinatanong kasi nila, ilang % daw po ba talaga dapat ang kinakaltas para sa mga NZW? Kapag po hindi professional, 2% ang income tax. 3% kapag non-VAT. Pero kung professional siya, 10 or 15%. Okay pa. Okay pa. Thank you po, ma'am. Clarify natin ha, kasi alam ko nagkakagulo kayo. Okay. Ngayon kasi nakapeg kayo as 10%. So kaya tayo nag-request sa BIR ng audience for us to be clarified kung paano talaga yung taxation nyo. Actually, last time, naguguluhan pa rin kami. Kahit kausap namin siya, naguguluhan pa rin kami. Ngayon, mas malinaw na. So doon lang kayo sa non-VAT. Wala namang papasok kayo sa inyo sa VAT unless mga 100,000 ang sweldo nyo kada isang buwan. Okay, so ngayon, lalabas sa inyo, mababawas sa gross income nyo, gross na salary nyo is 5%. So, i-effect yan natin kapag meron na kayong COR. So, which is actually by July na contract. Kasi po, ngayon ay, bakit July? Una, July ang renewal ng contract. That's one. Second, kaya nyo ba mag-produce ng COR bukas? So hindi. So ituloy lang natin muna. Ma'am, ito lang. Kasi the half of the year naka-10 sila. Tapos half of the year, ito na sila yung 2%. So, alin yan? Hindi. 2 lang naman kasi yung i-deduct mo sa income tax, di ba? Kasama nung 10. Ma'am, pwede naman pag-combine din yun during the 1701, di ba? Naintindihan nyo yun? Hindi. Sige. Lecture tayo ng Taxation 101. Okay. Basta, ito tatandaan nyo, lahat na binibigay ng accounting sa inyo na withholding tax na form, itatago nyo. That's one. Huwag kayong maghihingi pagka magpa-file na. Lalo na April 14. Yan malimit April 14, manghihingi sa ng accounting. Nakikita kasi namin So, itago nyo lahat ng 23, anong number yun? 2307. 2307, yung first month hanggang June. By July, clarify ko lang ma'am, yung numbers para mas madali. Yung 2%, anong form yan? 2307 pa rin. 2307 pa rin. Yung business tax? 2306. 2306. Yung 2307 nyo, yun ang i-deduct natin sa income tax sa April. Yung 3%, wag nyo nang pansinin yon. Isa-substitute filing na tayo ng accounting. So, given kompleto lahat ng requirements, ha? So, yon, dinidak na ng OU, i-remit na sa gobyerno, pang sweldo natin, tapos, hindi nyo na po problemahin yung filing. So, basically, 4 na beses na kayo mag-file sa BIR. 3 quarters, tsaka 1 annual. Okay? So, from 10%, magiging 5% ang ma-withhold ngayon sa atin. Sa inyo pala, sorry. Okay? So, klaro na yon. So, yun na yung totoo na i-withhold sa inyo. From your gross, ha? From the gross. Okay? Summarize the version na yun, ha? Ano pa? May question pa kayo? Sorry. Siguro isa sa mga ano mangyayari sa inang 10% ninyo? Yon, So yung 10% na yun actually, deductible yon sa income tax niyo na ipa-file quarterly, nakasama yung magiging 2%. So, ngayon, kung mag-start tayo ng July, ang inyong quarterly na ipa-file ay yung third quarter na. So, 1 quarter na lang. So, yung na-deduct sa inyo na 10% mula January up to June ay gagamitin ninyo yun para pang-deduct sa inyong third quarter at sa annual. Kaya huwag kayong mag-alala kasi hindi rin naman yun mawawala. Tapos, kung halimbawa at negative or may for refund kayo, pwede nyo pong gamitin yun sa susunod na mga taon. Yun po yun. Di po ba, ma'am? Tama po ba? May deposit na kayo. Advance payment na po ninyo yon sa ating gobyerno.
pang pasweldo sa atin. Papaklarify ko lang po. Doon po sa mga iba naming empleyado na naka-assign sa iba-ibang lugar, Norte, Visayas, or Mindanao, ma'am, yung iba kasi doon naka-registered. Ngayon, ma'am, nire-required namin po na mag-register dito kasi natanong namin sa BIR na kung nasa ng employer mo, doon ka dapat naka-registered. Kasi ma'am, if ever daw na hindi ka dito naka-registered, doon kung saang RDO yung employer mo, hindi mo ma-update yung exemption dito. Doon ka mag-a-update. So ma'am, halimbawa ma'am, hindi siya naka-register dito, hindi niya naasikaso yung pag-transfer dito. Doon siya naka-registered. What if ma'am nagkaroon siya ng additional dependent? Doon siya magfa-file. Yes, so ma'am, pag nag-file siya doon, magagamit po ba niya yun dito? Opo. Inform naman po kanya kayo. So bibigyan lang ma'am kami ng 1905. 2305 for the update. Yes po. So ma'am, no need na kung online kayo na rin dito sa kasi dito ma'am kami nagsasubmit ng ng annual namin alpha list. Ayun, so walang yun ma'am. Wala naman po. Kasi ma'am, yun lang po ma'am, ang pag nag-update, hindi na po si employer ang mag-aasikaso. Opo. Si employee na po mismo. Personal na nila ma'am Yes, na aasikasuhin yun. So yun lang ma'am yung ko. Kasi ma'am yung iba nga, hindi pa so option nila ma'am yun. Okay. Basta ma'am, meron kayong copy ha. Bigyan nila kayo ng copy na may yung 2305 na receive ni BIR. So kompleto yung attachment, yung mga birth certificate, na update talaga ni BIR para saka nyo pa lang siya i-update sa record nyo na merong additional dependent. Okay, ma'am. At least clear na ma'am yun. So, pwede ko na hindi sila yung tawag doon? Magpapatransfer po na required na magpa-transfer dito. Kasi ma'am, medyo rin sa kanila yung time na mag-asikaso doon sa So, ma'am, required ko na lang yung mga talagang taga rito na dati doon sila naka-employed sa, halimbawa, Quezon City or Makati. Kung nire-require po sa registration na ipatransfer, mas maganda po kasi kung nandito po kasi ang employer po ay naandito. So magiging nga lang po, ang consequence nun, pag hindi po nila inilipat, laging sila po mag-aasikaso doon. Kasi po, pag po sa employee, dapat po kasi ang TIN ay kung nasaan ang employer. Itatransfer po doon. So for the benefit of everybody, ganito yung sitwasyon. Example, ito na sample ko sa inyo. Live example, si Sir Baggy. Galing siya UP Cebu. Nung nag-file siya ng income tax, no payment siya. So dito namin pina-file sa Calamba. Nakita sa Calamba, ang registration niya nasa Cebu pa. So ay tanggapin sa Calamba kasi hindi pwede yun. Hindi pwede sa kanila ang cross district office. Meaning, kung saan ka naka-register, doon ka dapat mag-file or doon ka dapat magbabayad ng tax mo. So, nirequest namin si Sir si Arlene doon na i-transfer dito yung kanyang records. Actually, tina-transfer yung records dito. So, ma'am, iniisip ko kasi, if we will require it to the employer, even NGW, yung NG kasi walang problema kasi dito sila papasok eh. But for the employees, if it is mandated by BIR to transfer dito or optional. Kasi kung optional, mahirap kasi optional, ma'am eh. If you have regulation stating na kailangan nilang i-transfer dito yung records nila, we will require them. Pag sinabi nyo kasi, ma'am, optional, option yun. Dapat inililipat. So, we will require them to transfer. Ang problem kasi, ma'am, namin ngayon, yung paglalakad ng papel na yan sa RDO. Tapos, ma'am, paano namin malalaman kung na-transfer na? Walang online pa kayo, ma'am, ano? Ang pagta-transfer po kasi ng team, pag within the region, kunyari nasa RD 56 Calamba, ita-transfer sa San Pablo. After ma-transfer from Calamba, automatic nasa 55 na siya. Pero pag other region po, kunyari Manila o RDO Cebu, ita-transfer dito sa atin, it will take mga 3 to 5 days pa bago ma-transfer po. So, hindi siya mabilis. Pero, hindi naman po kasi nagre-require ang BIR ng personal appearance para mag-transfer ng TIN. Pwede po ang fax.
ifa-fax nyo lang yung 1905 sa RDO kung nasaan ang TIN, and then siguro verify na lang dito sa atin kung nalipat na. Kung hindi pa, follow up natin dun sa RDO. Ma'am, yung comment, kasi ma'am, ang hirap daw kumontak sa BIR una. Ayun. Minsan wala daw nasagot. Opo. Okay sana kung may email para iskan namin email doon, then Check po natin pagpunta natin kay Tita Mameng kung tumatanggap sila ng email. tsaka yung ifa-fax namin, ma'am, so hahanapin. Updated naman yung website ng BIR. Ang alam ko po, sir, Kung updated. nandun yung mga numbers Opo, na yun. opo. Kasi sa yun yung website natin na andun. Kasi ma'am, example, nasa Manila yan. Ah. Ang laki-laki ng Maynila. So, hanapin namin yung RDO number na yun corresponding to the number ng RDO, Opo. yung number ng RDO. Di ba po meron sa mga NGW, merong parang yearly na 500 registration? Yearly po ba yon o every time magre-renew ng contract? Like, kunwari, kung i-renew yung contract this July. Yearly po, ma'am. Yearly lang. So, every 500 January. every year on or before January 31. Kahit ilang beses silang i-renew every year. Apo. Okay, sige. Klaro na ba sa mga kasama nating mga summary? Okay, summary. Ang ide-deduct na sa inyo ngayon ay 5%. That's a good news. From 10%, may 5 na kayo. Okay. But you have to secure the certificate of registration from BIR a month after your issuance of OTR o PTR. We will implement this by July kasi yun yung renewal ng contract. So within July, dapat matrabaho natin yung certificate of registration nyo. Okay, we will issue a memo siguro on this and then the deadline para we can submit it to BIR. Na isa na lang para hindi sila maguluhan doon at isang rekwa kayong pupunta doon. Okay. Submission of forms 2551M or yung monthly VAT, non-VAT o monthly percentage tax, hindi nyo na kailangan gawin. It will be submitted by UPOU as a substitute filing, but you have to submit 1701Q every April 15, August 15. August 15, tsaka November 15. November 15. And then April 15 for the 1701. Yun, that's annual income tax na sinasummarize na yung tatlong na yun. Okay, any other liability? Pag kami negative kayo after computation ng income tax, sa 1701 yan, ma'am, ano? Sa 17, yung total. So, it will be credited to your next taxable year. Next taxable year. Ma'am, i-apply namin sa 1701Q o pwede sa Sir? Kasi sir, pag ang 1701Q may negative din, to be carried over na lang siya. Kasi wala namang refund ang quarterly. Ang Q. So, dun sa 1701. Again, you have to download your BIR form, EBIR form. Version 5 na sila ngayon. 5.0. So, download nyo na para doon nyo gagalawin yung lahat ng mga kailangang isubmit na form. Ma'am, yun pala. Deductible yung 40%, di ba? Standard optional reduction. Ma'am, kasama na doon yung, nagbabayad sila, self-paying sila ng SSS. Kasama ba yung doon sa 40% o de minimis yun? Kasama po. Kasi Sa yung 40% po is in lieu of all itemized deduction. Okay. So, gross income, ililess nyo yung exemption, ililess nyo yung 40% na standard deduction. Yun na lang kunin nyo dahil wala naman tayong mga resibo pa for that. So, minus 40%, then minus yung we need help na 2% cumulative at saka yung 10% ng January to June. So, yun yung magiging credit, payable or credit mo for the year. That is next year, 2016, ha? Huwag kayong maghanap ngayon, 2016 pa yan. Tapos, kung negative yon, pwedeng i-carry over, ma'am. Pwede refund or carry over. Refund or carry over. I-check lang naman yun doon, ma'am. Ano? Pag wala pong check, carry over po siya. Wala nang certificate na manggagaling sa inyo. Yun na yun. Apo. Basta na-file na. Okay. Okay, maliwanag na, mga kapatid? Sige, so July tayo mag-aawayan. Okay, next naman yung compensation. I think may mga questions about compensation. Yung mga salaried employees naman to.
Itong last filing namin, itong April, siyempre naka-receive kami ng 2316. Unfortunately or fortunately, naka-receive din ako ng 2307. Dahil kasi mababa daw ang sweldo sa government, kaya kailangan rumakit. Tapos, we were advised to, dahil nga, hindi po substituted filing mangyayari daw. No? We were advised to accomplish yung 1,700. Opo. Tama? Tama po yun. Sir, actually, pag may 2307 po kayo, considered na po kayong mixed income earner. Ano po, so you are required under the law to register dahil may practice of profession na rin po kayo. So, katulad po nila, magpaparegister din po kayo using your PTR. Ano naman po to yung tungkol dun sa mga non-taxable? Kasi po yung usual na yung kinakalta sa amin, GSIS, etc. Tayo po ay employees. Opo, employees po. Okay. Kapag po ba nagbabayad din kami ng SSS, pwede din namin i-declare yon na para mabawasan yung yung taxable. Taxable po natin yung mandatory deduction lang po. Kung nagpadagdag po kasi tayo ng contribution, taxable na po siya, sir. Ano po? Isa pa po, ang employees po kasi, ang exemption lang niya yung personal and additional exemption and then yung premium on hospitalization na 2,400. And yung, may range siya yung 250,000 ang combined income lamang ng spouses. Pag hindi po siya nag-qualify doon, hindi po siya deductible. So other than that, lahat po kasi hindi po tayo allowed ng ibang exemption. Yung union dues. Union dues. Kasi ma'am dun sa list nung de minimis before, yung bago po ngayon yung Opo. So kasama yun, ma'am. Under ng kasi ma'am dun CBA. sa example nyo, yung talagang mandatory lang na GSIS, PhilHealth at saka Pag-ibig. Meron pong bago tayo yung sa CBA, sa Collective Bargaining Agreement. Part na po siya ng de minimis benefits. Hindi ko lang masyadong sure kung may amount na nakalagay, pero basta under ng CBA po. Pagka dito ka naka-register, 056, di ba ma'am? Apo. Tapos nagbayad ka sa Manila. Wrong venue, ma'am. So, may bawal. penalty tayo. Hindi naman po siya bawal. Hindi bawal. Pero may penalty pong 25% surcharge for the wrong venue. Tandaan nyo yan, ha? Example, dito kayo Ma'am, ano yan? Nakatipid naman po kayo ng pamasahe. RDO specific. RDO 56 po. Dapat RDO 56. Apo, so yun dito lang. Yung sakop ng Calamba, municipality na sakop ng Calamba. So pagka sa San Pablo ako nagbayad, bawal din, sir. Kasi RDO 55 na siya. Penalty ka. Apo. 25% of The total basic tax. Apo. Wala pa silang ganun eh. Wala pa kayo online, ma'am, di ba? Yes. Sige, pagbigyan na natin sila. Pinangsusweldo naman natin yun. Diba? Nating lahat, actually. Kaya, let's pay our taxes correctly. Okay, ano pa? May question pa? Yung iba naman naka-substitute filing. So, pag substitute filing, wala ka nang babayaran. So, yun yung kino-question natin kanina. If it is mandated na dapat dito sila, or optional na nandun sila. So, pagka dito, ni-require na dito lahat sila, pag may nakisuyo sa inyo, tanggapin nyo na lang, ha? Kasi mapipenaltyhan sila ng 25% of the basic tax. Singilin nyo na lang sila ng 10% for transaction cost. Okay. Kasi kayo magta-transact. So, ano pa? Any more questions? So again, kung RDO 56, dito yon, kung dito naka-register, within the vicinity ng 56, that is Calamba, hanggang saan yun, ma'am? Los Baños, Bae, Kalawan, Santa Cruz, yes. Kasama pa, ma'am. So pwede dun sa mga bangko doon. Pwede po sa hanggang doon, ha? So doon lang pwedeng magbayad. Pag nagbayad kayo sa Kalawan, magbayad kayo, may bangko ba sa Kalawan? Wala po tayong accredited. Meron naman. Sa collection agent po. Tanong ko lang. Ngayon lang nakita 7-Eleven dun eh. Okay. Pag nagbayad kayo sa Kalawan, o nagbayad kayo sa San Pablo,
Una ma'am, hindi yan tatanggap. Sabihin ng bangko yan eh. Alam ko, hindi nila tinatanggap eh pag nakita nila na 56. Pero pagka na-review ng BIR at nagbayad kayo doon, sulatan kayo ng BIR, you have to pay additional 25%. Okay? Ano pa? Meron pa? Question? Question? Parang ang lulungkot nyo. O, NGW, mga contract of services nga, 5% na lang from 10. Yes. So, panalangin natin ang refund. Okay, meron pa kayong tanong? Wala na, maliwanag na. TJ. Actually, kahapon po, galing ako Makati, nag-submit ng change ng RDO. Hindi ko po alam kung ano nangyayari dun sa binayaran kong tax simula nang start ako dito sa OU po. May penalty na po ba yun? Ano pong employee po kayo ng UP? Employee po. UP-OU po. And then? Ngayong year po, binigyan ako ng form po na 1905 para mag-change ng RDO po. Opo. May binabagit po ako kanina ng 25% na penalty. Sir, hindi tayo doon. Kasi employee naman tayo. Okay na po yun. Okay. Ma'am, can you enlighten us kung meron po bang implication, kunyari, o meron po ba talagang existing na yung sinasabing magpapadeclare ka as household head, if may implication ba yon sa tax declared, tax deductible mo? Ma'am, wala na po siya kasi before may head of the family, may married. Ngayon po, regardless of marital status, may personal exemption po tayo, 50,000 na po lahat. So, wala na pong implication kung head of the family tayo. Okay. So, tapos kung na-declare mo na ikaw yung nagdadala ng dependent, ayun na lang po. Doon na lang po. Kasi may additional exemption po tayo for every qualified dependent child. Thank you. Okay. Good morning po. Tatanong lang ako kasi nung 2010, nag-apply ako ng refund. Tapos, naku, good luck. Tatanong na ako kung sino ba ang kailangan bang laging magpa-follow up ako? Or wala bang way na i-inform naman ako kung ano na bang nangyari dun sa request ko for refund? Ma'am, ang alam ko po kasi, kunyari nag-file kayo, saan kayo nag-file? Sa Calamba po. Tapos kunyari, sabi sa akin sa Calamba, ipapadala pa daw yung sa San Pablo. Yes, ma'am. Finorward na sa San Pablo. And then after that yata, sa national office pa. Kasi ang refund po natin is hindi pwedeng, once na-approve na yung refund, ibibigay na. Kasi di ba alam po natin na ihihingi pa siya ng fund sa DBM. So, not unless siya ay may fund na available for that, hindi po siya ma-refund. Kaya, good luck. kung sakali po na ma-refund notify siya. po kayo, ma'am. Okay. Through mail. Siguro po, makaka-receive kayo ng letter through mail na may refund na po kayo and yung instruction po kung saan kayo pupunta. Okay. Thank you po. Burger si Aina pag nakuha niya refund niya. Ma'am, last yung isa about the other compensation. Apo. Other benefits. Di ba ma'am ngayon, 82,000 na po siya. 82,000 na yon. Yun na yung ceiling. Ma'am, ano ba yung mga nasa other benefits? Actually, yung 82,000 po, yun po, di po ba may de minimis benefits po tayo? Kunyari, rice allowance, 1,500. Pero ang bigay sa atin ni UP at medyo galante si UP, 3,000. So yung 1,500 na excess po ng de minimis benefits, ipapasok muna sa 82,000. So lahat po ng excess ng de minimis benefits, lahat ng excess ng bonus, pasok po sa 82,000. So, pag lumampas na ng 82 at saka pa lang siya taxable. Ma'am, yung de minimis will be? The rice allowance, clothing of 5,000, monetized leave po. So wala tayong ngayon, di ba? Pag government employees, kahit 1,000 na leave, pwede tayo, hindi taxable. So hospitalization, medical allowance of 10,000 per semester, 750, tama yung ba? cash gift. O nahuhula ako. Cash gift na 5,000, yun. Tsaka yung 13th month pay. Ang 13th month pay po part ng 82,000. Kasi 13th month pay and other benefits po siya. So, in excess of the 82, taxable na siya, ma'am. Opo. So, yun, kaya medyo lumalaki yung tax natin, ha? Pagka maraming benefits, marami din nabibigay sa gobyerno kasi tinatax tayo doon.
Like yung PEI natin, if you're in excess of the 82,000 na already, taxable na yung excess doon. Pati Okay? ata loyalty, mga ganun pumapasok din. Okay. Thank you. Ano pa? Meron pa? Kasi yung ano ng NDW, kasi minsan yung iba nakakalimutan. Halimbawa, ipasara po na kami ay cut na. Hindi po ba pwedeng ang accounting namin ang mag-initiate na lang sa BIR na i-cut na kasi cut na yung kontrata ng mga NGW? Hindi kasi HR. Kasi 'di ba, kayo naman kinakaltasan naman talaga eh. Ibig sabihin nun, pag hindi na kinaltasan, talagang cut na. Di dapat initiate na sige, cut na. Isara kasi baka yung mga NGW hindi makapagpasara agad, di may mapi-penalty sila. Ay ma'am, kayo Diba? po ang Kawawa registered naman. taxpayer. Hindi po. So kayo po dapat ang mag-notify para sa sa BIR. NGW po namin. Kasi Ay, mayroon opo, ma'am. kami. Oo. So, yung NGW nga po ang registered taxpayer. So, sila po Hindi ang po, ang may sinasabi ko po kasi responsibility na sa amin, magpa-close. binabawasan din naman sa OU. Para naman hindi ma-finalize ang ma-penalty yung mga NGW, baka sakali hindi agad makapag-cut ng nila. Kung pwede naman pong dahil hindi na nababawasan, ibig sabihin cut mo na muna to kasi cut na to sa amin. Ay, siguro po ang pwede na lang kay OpenU is i-notify po kayo na i-remind na lang ang mga NGW na pumunta sa BIR. Ano po? Ma'am, anong deadline nun? Meron ba yun before after? po mag-create ng open cases, sir. So, kailan po yun? Example po, Kunyari- nag-cut siya ng June 30. Opo, Hanggang di po ba- kailan namin siya dapat So i-report? before deadline ng quarterly ITR nila ng third quarter. So hanggang September po, ang deadline po November, bago po mag-generate ang open case. Kasi ma'am, pagka first quarter yan, ang generation mo ng quarterly April 15. April 15. So 15 days lang yung leeway Opo. mo doon. Sir, madali namang magpa-stop ng Madaling magpa... Ma'am, ang problema itong mga baka, again, sige, pag-usapan na lang namin yon. It will be additional service for us. Pero yon, sinabi na ni ma'am, taxpayer tayo kayo yung taxpayer Kung baka kayo yung may business, kaya kayo may COR. Pagka may COR ka, ikaw yung may liability nun. Okay? So para may business, kung kung close na yung business mo, you have to go to BIR and have it closed. So yun din yun either papakancel mo yung COR mo or ino-notify mo ang BIR na wala kang wala kang employment for that period. Ma'am, di naman notarize yan, basta sulat Hindi na lang. po. Or yung 1905 nga po ata sufficient na para Temporarily stop. So partly para sa NGWs din po and then partly para sa UPOU as employer. Doon po sa mga NGWs na para sa NGW na may stop na po sa UPOU na sinasabi po dapat kami as sa accounting ang mag-i-inform sa BIR na cut na po since kami nagdededuct. Pero I think sa nga po yun sa taxpayer. Pero yun nga po pag-uusapan na lang namin dito later on. Kasi nga po hindi naman kami nag-issue ng contract. So kung sasabihin na accounting office, mas ang nagpe-prepare ng contract po ay HR at saka po ang yun nga po, ang sa part ng yung office na nag-in-charge sa pagpe-prepare ng contract with the NGW. So, na lang po namin sa settle namin po yun later on. Pero po, concerning the substituted filing, kung stop na po sila, pag magpa-file na po kami ng 1,600, tapos wala na po sila, ibig sabihin po noon, dapat ay notify na din po ang BIR na stop na po sila. Kasi Kaya lang, affected po yung substituted filing. Paano po ang mangyayari doon sa aming 1,600? Ma'am, yung 1,600 niyo po, dire-diretso po. Kasi di po ba, hindi lang naman sila ang... Opo, dire-diretso po. Pero Bali, part ang po nagiging sila doon. substituted filing lang po siya kung yung 2306 naka-attach sa 1,600. So, the fact na hindi nyo na isinama, hindi po siya automatic na canceled na po. Kasi ang BIR naman po, hindi naman po kami nag-iisa-isa ng 2306. Ano po? So, hindi siya automatic. So, it doesn't mean na pag wala na sila doon, ay discontinued na yung Yes, kanilang enrollment sa Okay. So, yun po yun clear po yun. That is for the NDW. Dito naman po sa employer, kami po, meron po kasi kami mga tutors na naka-base sa different countries. So, meron po sila po ay alien, sila po ay, yun nga po, non-resident,
At meron din naman pong resident. Kasi ang binabayad po namin sila sa kanila, continuous po yung kanilang honorarium. So, dun sa alien po na yon na kailangan po namin withholdan ng final tax Na 25%. na 25%. And kailangan po ay i-remit din po namin yon within the prescribed period ng remittance po. Yung tin po nila, paano po namin siya i-remit? Ma'am, nire-require ba ang tin ng non-resident alien? Hindi po namin, kasi nga po nag-i-inquire. Withholding agent naman po tayo. The fact na sila po ay fine, kaya po sila ay final tax of 25%, hindi po sila registered taxpayer. So, ang concern lang po natin is mabawasan ng 25% So, paano final po, tax po. okay ma'am, paano po namin siya i-remit? Kanino Using form, ma'am, sa pangalan po ninyo, kasi withholding tax po yun, ma'am. Yes, ma'am. Opo, so sa pangalan po ng UP Anong yun. form po namin gagamitin po? 1601F ba? O 16? Yung sa non-resident alien, ma'am, I think 1601F po. Kasi ma'am, na-inform ako before, kasi matagal ko nang inaayos po ito. Sabi po, pumunta ako sa main office sa International Division, ITED, International Tax Tax Affairs. Division, Affairs, ITA, something. So, hindi po kami pa nakakapunta sa doon. Kasi dito po kami muna nag-i-inquire sa RDO since kami po yung withholding agent. So, pero ano po bang regulation ang cover na nako-cover itong ganito pong matter, ma'am? Ma'am, actually, siya po ay under ng tax code yung 25%. Opo. Under ng income tax on individual yata po yon. Pero yung withholding niya is, ano po, I think 1601F po. I-check po natin, ma'am, sa BI. Sige, ma'am. May ano ko na lang po. Meron din po naman kasing mga non-resident alien, pero may tin po kasi Filipino citizen pa din sila. Non-resident citizen, ma'am. Non-resident citizen, yes, ma'am, na may tin. Opo. So, sila po ay final withholding din po na 25%. Non-resident citizen. Kasi pag non-resident citizen, hindi po siya final withholding, ma'am. Creditable po siya. I think creditable 23. kasi pag non-resident, taxable sila sa income from within. Ang tax rate po niya, ma'am, ay yung tax table po natin. Hindi po siya ano. So, non-resident, sa 10%. Creditable withholding tax. Opo, ma'am. So, 2307. Opo. So, i-check na lang po namin yung sa foreign kasi po meron kaming mga ano. Kasi pag non-resident citizen, ang rate niya rin po, yung rate natin. Non-resident citizen. Rate natin. Opo. Na may tin sila. Yung graduated rate, ma'am. Pero meron din pong case na non-resident citizen pero wala pong tin. Ikukuha po natin ang Yun tin. po, kami po ang kukuha nun. Pwede po ninyong ikuha ng tin. Ano pong mga requirements, ma'am? Kaya lang, ang requirements nga ang problema. Yun nga po, ma'am. Kasi non-resident citizen, pero required na magkaroon ng tin para may withholden, ma'am, namin. Pero ma'am, kung tin lang, since hindi pa naman yung business registration, parang siguro EO or on, hindi po pwede sa ONET, sir. Baka EO 7, po. Yung sa under EO po, ma'am. EO Basta makunan something. lang siya ng tin. One-time transaction, pero continuous po yung kanilang payment. Hindi po siya mag-generate ng open cases kasi wala po siyang registration ng tax types. So kung hindi man siya mag-file ng ITR niya, hindi po mag-open case. Basta ang responsibility po natin as withholding agent, dahil government po tayo, ma-audit po tayo pag hindi nag-withhold, di basta tama po yung withholding. So, sige ma'am, ang ano lang namin yung alien. Ano, ma'am? Opo, punta kayo ma'am sa amin para i-check ko po yung forms. Sige ma'am, okay, thank you ma'am. Ma'am, tatanong ko lang po. Nung 2012 po kasi, nag-change na po ako ng marital status. Tapos, ang ginamit ko pong last name ay hyphenated. Kaso lang po yung BIR, hindi po nila tinanggap. Ginawa nilang Llamas lang, imbis na Cañas Llamas. Hindi, tatanong ko lang po kung bakit. Illegal ulit, naman. Ma'am, ulit. Anong Ang maiden surname ko po ay Cañas. Opo. Tapos nung idiniretso nagpakasal niyo po yun. ako, Cañas-Llamas na. Nung nagpapalit po ako ng name, ayaw nilang tanggalin. Ayaw nilang tanggapin, slinash nila yung Cañas, ginawa nilang C yung middle initial ko, tas Llamas yung apelido ko. Hindi po yun yung gamit kong legal name. Tapos, di mag-amend na lang kayo, ma'am, sa BIR. pwede po ba yun? Siguro po, kasi
Meron po kasi sa batas na pwede po yun. Opo. Pwede po. Kahit nga sa roll of attorneys, pwedeng wag mo alsin yung... Inaano ko lang po kasi nga po slinash. Para uniform. So, ma'am, if you want, itry po nating ipa-amend na lang sa BIR. Actually, nag-apply na po ako ulit through the Hindi po accounting ba... office. Hindi pa bumabalik. Pero inaano ko po Saan kasi... po kayo kasi registered, ma'am? Dito sa sa na po atin. sa Calamba. Siya, punta na lang po kayo doon ulit. Ako na lang ulit ang hanapin mo. Tapos, samahan kita sa... Actually, kaka-transfer ko lang po from Makati. Opo. Okay, meron pa? So, kung wala na, pasalamatan natin si Ma'am Mayet, tsaka si Mitzi. Tsaka may dalawa pa silang kasama, si Annalyn, tsaka si... yung dalawa doon. Annalyn. So, salamat ng marami, ma'am. Salamat sa lahat.